Naging mainit nga na usapin ang kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Ngunit bago ang lahat ay kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel na ito ay mag-subscribe ka na upang lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At pindutin na rin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang maging aware ka kung mayroon tayong bagong video na nai-upload. At sa ating mga matatagal ng supporters or mga viewers ay maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like sa ating mga videos at syempre i-share na rin ito upang ang ibang tao rin na iyong kakilala ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. At kung mayroon ka naman pong hinaing o di kaya opinyon, bukas po ang ating mga comment section para sa inyong mga komento. Muli po, maraming salamat po and God bless. Tayo na po ay panoorin ang buong video. Bayan ay hindi gising ang kanilang kamalayan at tayong mga Duterte vloggers o tayong masasabi natin tayong mga Pilipino vloggers kasi nakikita po natin ang mga Duterte ang pagmamahal nila sa ating bayang Pilipinas. Katulad ng pagmamahal natin sa ating bayang Pilipinas. Kung ikaw Pilipino ka, ayaw mo ng korupsyon, ayaw mo ng pandarambong, dilawan ka man, pinklawan ka man, loyalista ka man, Duterte ka man, o wala ka mang partido, isa kang tinatawag na neutral ka man. Kung ikaw mahal mo ang iyong bayan, mahal mo ang iyong mga anak, mahal mo ang iyong pamilya, tanungin kita ngayon, ang Marcoses ba, ang administrasyong ito, ang tambaluslus ba, ang Senado ba, hindi korap? Diretsahan lang tayo mga kareaksyon. Hindi ba sila korap? Happy New Year sa inyong lahat. Happy New Year sa lahat ng mga mainstream media. Mga mainstream media, mga bayaran ba kayo mga mainstream media? Mantakin po ninyo yan Ang kanilang mga thumbnail, ang kanilang mga naratibo noong 2024 na pilit binabagsak ang mga Duterte. Hindi sila makaporma. Dahil bakit? Narariyan kayo mga taong bayan. Narariyan ang mga vloggers ng mga Duterte Gusto ko pong i-shoutout ang mga malupitang vloggers. Gusto ko pong i-shoutout ang mga malupitang vloggers ng mga Duterte. Okay, ang mga sundalo, mga palaban. Okay, unang-unang i-shoutout ko dyan siyempre si PH Update. Kinukongratulate ko si PH Update. Napakagaling pong vlogger niyan. Respetado yan. Saka napakalulupit po ng kanyang mga komentaryo. Numero uno po yan si PH Update Pangalawa, mga banateros. Napakalupit po ng mga banateros. Wala pong mga takot yan Yan po yung mga banateros. Shout out po sa inyo Si Attorney Trixie. Isa yung malupitang tunay na purong-puro yan. DDS yan. Attorney Trixie, shout out po sa inyo. Si Madam Maharlika si Madam Maharlika. Shout out sa iyo, madam Ikaw inaamin mo na nabudol ka at nagustong-gusto ko yung sombrero mo, yung Duterte Kasi maraming mga nag-iisip-isip, neutral ka raw, hindi ka raw Duterte, ganyan-ganyan. Pero pinatunayan mo, suot-suot mo yung sombrero, yung sombrerong Duterte. Shout out sa iyo. Tsaka marami pa pong ibang mga vloggers dyan May general, may ngayon, yung mga bagong usbong na vloggers, katulad natin na simpleng vlogger lamang, maraming salamat po sa lahat po ng mga sumuporta sa Reaction TV PH. Nagbukas po ang ating channel noong September sa araw na inaaresto si Pastor Apollo Kibuloy. Doon po ako nagsimulang magsalita at kung titingnan po ninyo, dati po akong sports vlogger. Kumambyo po ako Kumambyo po ako, dati po akong sports vlogger. Tingnan po ninyo yung mga vlog ko, sports. Pero kumambyo po ako. Lumipat po ako ng news vlogger dahil hindi ko na po masikmura ang ginagawang katarantaduhan at kaanimalan ng administrasyong ito sa pagpapabagsak sa kampo ng Duterte. At itong mga mainstream media, bayaran ba kayo mga mainstream media? Kaya maraming salamat po sa suporta ninyo sa Reaction TV PH, sa pagtitiwala po ng ating mga DDS
supporter dyan, yung lahat po ng mga naniniwala sa mga Duterte at lahat po na nagmamahal sa ating bayan, mapa Duterte ka man o hindi ka Duterte at minamahal mo ang taong bayan na nagsama-sama tayo ngayon, may mga dilawan dyan na nakakasama natin, wala akong pakialam kung hindi sila Duterte. Ang pakialam natin dyan, kasama natin sa laban ngayon sa korupsyon at kasama natin tumutulig sa Marcos administration. Yun lang naman ang importante dyan. Malay po natin, maligawan natin ang mga yan at maging Duterte din, di ba? Ganyan lang naman yan. Huwag nating isasara ang posibilidad sa bawat oportunidad na dumarating sa ating buhay, di po ba? Ayun, sinabi ko po doon sa mga nakaraang vlog ko, sino mang kandidato, senador, o anuman yan na makikipagpatayan para sa mga Duterte, ay susuportahan po natin yan, makikipagpatayan po tayo sa kanila. Sa social media, wala po tayong pakialam. Okay, marami nagsasabi po dyan na ayaw ko si Atty. Vic Rodriguez, lilinawin ko lang po. Lilinawin ko ang standing natin dyan. Pasok po si Atty. Vic Rodriguez, si Pastor Apollo Kibuloy, si Marcoleta. Sila po ay pasok sa atin bilang PDP Laban supporters, ay pasok po yan. Narinig ko po yung interview ni Atty. Vic Rodriguez sa panawagan natin na makikipagpatayan siya para kay BP Sara. Narinig ko po yung interview niya nung isang araw. Hindi ko na lang babanggitin kung sino ang uminterview sa kanya. Ang pangalan po ng uminterview sa kanya, isa po akong tagahanga nun eh. Basta, in-interview po siya ng isang worker ng SMNI. Okay? At in-explain po ni Atty. Vic Rodriguez yung standing niya patungkol sa pag-aalipusta, pag-aabuso, paninira sa ating BP Sara Duterte. Naramdaman ko po kay Atty. Vic Rodriguez na nakikipagbalagbagan din siya patungkol sa ating BP Sara Duterte. Kaya salute sa iyo, Atty. Vic. Mga ka-reaction, pasok po si Atty. Vic sa ating tinatawag na barometer. Barometer ba ang tawag doon? O pamantayan. Pasok po siya sa ating pamantayan. Nung narinig ko po si Atty. Vic na diretsahan po siyang nagsalita sa pagkundina na nire-recognize na po ni Atty. Vic Rodriguez na si BP Sara Duterte ang ating leader. Si BP Sara Duterte ang ating leader at ang ating emeritus. Pag sinabi nating emeritus, siya po ang leader na naka-standby lang yan sa gilid at nagmamasid. At yan ang ating Pangulong Duterte. Okay? Nililinaw ko lang po na supporter po tayo ni Atty. Vic sa kanyang pagsasalita, pagkundina sa ating BP Sara Duterte. So, mga ka-reaction, okay? Lahat po ng mga nag-comments dyan na, oy, ayaw ko si Atty. Vic. Oy, tama yung sinabi mo. Para yatang hindi po totoo yan, ha? Lilinawin ko po, ha? Tayo po dito sa Reaction TV PH, bilang supporter po ni BP Sara Duterte, sino man ang makikipagbalagbagan para sa ating BP Sara Duterte. Pero pag nag-iba po ang tono nila, ha? Pag nag-iba ang tono nila, pag hindi na po si BP Sara Duterte ang kanilang leader at sarili na nila ang kanilang pinopromote, hindi naman nila kailangan i-promote ang kanilang mga sarili sa atin. Mga ka-reaction, lilinawin ko po, hindi po kailangan i-promote ni numang senador na gustong makapasok sa ating Magic 12 ang kanilang mga sarili. Pag nakita po natin sila na pinopromote nila ang ating BP Sara Duterte, nakikipagpatayan sila para sa ating BP Sara Duterte. Dahil si BP Sara Duterte, maniwala po kayo sa hindi, makikipagpatayan yan para sa atin. Totoo po yan. Kaya mga ka-reaction, ito pong unang vlog natin, itong unang vlog natin, ngayon 2025, January 1st. Ito po ang panawagan natin sa mga senador na gusto nilang makuha ang ating suporta. Incumbent ba yan? Re-electionist ba yan? Mga kongresistang tumatakbo sa kanilang mga distrito. Kung gusto nilang makuha ang suporta ng mga Duterte supporters, ito po ang unang qualification. Pag kayo'y nakipagbalagbagan, pinrotektahan ninyo si BP Sara Duterte in public. Sinuportahan ninyo si BP Sara Duterte in public. Dininounce ninyo ang ginagawa ng mga tuwadcom na yan in public. Nagsalita kayo vocal in public. Kinundinan ninyo
at sinuportahan ninyo in public si VP Sara Duterte, pasok po kayo. Wala po tayong question ask dyan. Hindi po natin pwedeng iwanan ang mga taong nakikipaglaban para sa ating pinaglalaban, mga kareaksyon. Kaya dito nililinaw po natin, Kibuloy, nakikipagbalagbagan yan para sa ating VP Sara Duterte. At alam po ng lahat yan. Diba? Hindi tayo pabor sa mga religious standing nila. Hindi tayo pabor sa kanilang mga tradisyon o iba-ibang mga... Pero pabor po tayo sa kanilang tinatayuan sa pagmamahal sa ating bayan. Sa pagmamahal sa ating mga leaders. Okay? So, malinaw po mga kareaksyon. Malinaw na malinaw po. Huwag niyo po akong i-misinterpret. Marami pong nakaka-misinterpret dyan. Huwag niyo po akong i-misinterpret. Sino man kandidato na makikipaglaban, tatayuhan at poprotektahan si VP Sara Duterte. Kaya nga protect VP Sara ang ating channel eh. Di po ba? Kasi pag yung ulo natin, si VP Sara Duterte, siya po yung nandun sa Malacanang, ayahay ang buhay ng Pilipinas. Naniniwala po ba kayo doon? Di ba? Kaya Duterte, Duterte, Duterte. O di ba? Kapag sumigaw ng Duterte, Duterte ang isang kandidato, okay? Eh malamang sa malamang, meron pa naman tayong slot. Siguro mga 3 o 4 na senador pa, kulang tayo, di ba? Kaya naman meron pa tayong slot na, naku po, yung pong mga kandidato dyan, huwag po kayong matatakot na suporta ng mga Duterte. Huwag kayong lame duck dyan, Ilabas ninyo kasi malapit na po ang katapusan ng mga tarantadong korap-korap dyan sa gobyerno natin. Di po ba? Hindi po tayo mananahimik. Kaya po maraming salamat. 2025. 2024 mga kareaksyon, maraming salamat po sa mga sumuporta sa ating channel. Thank you very much from the bottom of my heart, my liver, my kidney, my lapay, my bituka, my small intestine, big intestine, wag ko nang banggitin yun, di ba? Sa misis ko lang yung 3 party na yun. Okay mga kareaksyon, kaya dito mga kareaksyon, sinasabi natin dito, kinukumusta natin ang tinatawag nating mga mainstream media. Kumusta po ang mga mainstream media, mga kareaksyon? Di po ba mga mainstream media? Kumusta ang mga mainstream media? Gandahan po ninyo ang inyong mga thumbnail. Gandahan po ninyo ang inyong mga content. Kasi dito po sa Reaction TVP, sa katotohanan at pawang katotohanan lamang. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. Mga kareaksyon, wag po tayong magpapadala sa mga slogan sa mga mainstream media. Wag po tayong magpapadala, service to the Filipino people. Hoy! service nyong, lelang nyong panot. Di po ba mga kareaksyon? Dito sa ating Reaction TVP, mga kareaksyon, ang laging una dito, siyempre, ang Diyos. Ang ating Panginoon. Siya ang laging una dito. Pangalawa, siyempre pagmamahal sa ating bayan. Diba? Pagmamahal sa ating bayan, paglalagay ng mga tamang tao dyan sa ating mga opisina. Katulad ng Office of the President, Vice President, Congress, Senate, lahat po yan. Alright? Ngayon, mga kareaksyon, pakinggan po natin ang isang malupitang tinatawag nating, dapat ito, senador ito eh. Kasi ito talaga nakikipagpatayan ito. Nakikipagbalagbagan yan para sa mga Duterte. Hindi umuurong yan. Si Attorney Spokes Harry Roque yan. Isa yan sa mga pinapangarap ko ma-interview. Alam po ninyo kung anong unang itatanong ko sa taong yan. Kung anong unang itatanong ko sa taong yan. Ano po yung diet niya? Bakit yung talino niya iba? Di po ba mga kareaksyon? Minsan sa kinakain niya, di ba? Tignan mo si Bangag. Iba yung kinakain niya, kaya yung talino niya, bangag din. Mga reaksyon. Dito, pakinggan natin Kumbaga, kung ang Pilipinas ay 30%, Marcos 30%, Duterte 30%, Dilawan, ngayon meron tayong 60% sa issue ng budget. Nagsama ang DDS, nagsama ang Dilawan, at sinasabi, kawalangian yung budget na yan, na ipatutupad ngayong 2025. Naisabay pa dun sa impeachment ni Sara. Well, totoo. Yung pari nga na tumawag ng
people power sa EDSA Shrine laban sa budget, siya rin ay pumirma doon sa pangatlong impeachment ni Inday Sara. Kaya nga sabi ng ibang mga DDS, i-boycott yung pagtitipon na yon, no? Pero ang punto, bagamat yung mga loyalista, ilan sa kanila ay sumusuporta sa impeachment dahil may paksyon. Tawagin na lang natin na yung paksyon na yon ay paksyon ng Pinklawan. Bakit? Kasi alam mo, pag nagsalita ka ng Dilawan, noong 1986, ikaw ay either loyalista or Dilawan. Walang miron. So ako, Dilawan ako. Si Presidente Digong, Dilawan siya. Kaya nga nagsimula siya ng kanyang karera sa politika. Inappoint siya as Vice Mayor OIC ni Nene Pimentel sa ilalim ng revolutionary government ni Cory Aquino. Ganyan din nagsimula ng political career ang Jojo Binay at marami pang iba, no, na inappoint as OIC. Dahil ng panahon ni Cory, binaliwala lahat ng mga nakaupo na opisyales, pinalitan ng mga OIC at sinarapan ng dalian ng Kongreso at ang presidente ang gumagawa ng batas sa pamamagitan executive order. So, wag natin gamitin yung Dilawan. Gamitin na lang natin Pinklawan. Ito mga Pinklawan, ito yung mga De Lima, ito yung mga Risa Ontiveros na sumusuporta sa impeachment ni Sara Duterte. Pero narinig nyo na ba ang Leni Robredo na sumusuporta sa impeachment ni Sara Duterte? At alam naman natin na nung piyesta ng Peña Francia, nagkita ang Leni Robredo at ang Sara Duterte. Now, ang bali-balita ko, kaya naman nakipagkita rin itong Leni Robredo kay Sara Duterte kasi may panahon ng nakalipas, unang-una noong 86, lola ni Sara ang namuno sa mga Dilawan sa Davao City. Okay. Pangalawa, nung tumakbo ang Vice President Leni Robredo for Vice President, sabi ng iba, tinulungan daw ni Inday Sara sa kanyang Davao City, ang Leni Robredo. Kaya marami nagsasabi na hindi imposible na merong common ground ang Leni Robredo at ang Inday Sara Duterte. Ako po, nakasama ko sa dormitory ng isang taon yan, si Leni Robredo, nung kami po ay freshman sa UP, Diliman. So alam ko na ang pananaw talaga ni Leni Robredo ay kapareho ng kapananaw ko, no? Na noong mga panahon ng 86, talagang ikaw ay anti or pro Marcos. At ngayon, 2025, ang issue na naman, ikaw ay pro or anti Marcos. Kaya nga nagtataka ako kung bakit ang mga Risa Ontiveros, ang mga Leila de Lima, at ang mga komunista, yung mga party list, oh my goodness, nagsani puwersa. At lahat sila nag-anti-Duterte at mukhang pro-Marcos. Siyempre, ang sabi ng marami, Marcos versus Duterte raw. Ang sabi ko, hindi. Kabutihan kalaban sa kasamaan yan. So, merong mga Dilawan na tinatawag kong Pinklawan na sila ay sumusuporta sa impeachment ni Duterte. Pero meron namang mga Dilawan, kasama na si Digong, si Tatay Digong na Dilawan noong 1986 na hindi sumusuporta sa impeachment. O, di ba? Ano ibig sabihin? Balik tayo doon sa 30-30-30. Tama yan. Kung ang Dilawan ngayon ay hati sa dalawa, sabihin natin Risa Ontiveros, Leila de Lima, Leni Robredo, etc., 15-15. O, di ba? So, 45-45 ang mangyayari ngayon dun sa dalawa. Ang issue na lang is ilan sa mga Dilawan ang susuporta or lalaban dito sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Pero sa tingin ko, yung Iglesia ni Cristo kasi, isang boto lang yan. At yan naman ang kapangyarihan nila, no, sa politika. So meron dyan, marami rin mga Dilawan. At dahil nagsalita ang kanilang liderato sa kanilang simbahan, natutulan ang impeachment ni Sara, hindi tayo 45-45 ang mangyayari dyan. Matitilt ang balance in favor of dun sa tutol kay impeachment ng Inday Sara. Yun! So anong equation ngayon? Ang equation, hindi 45-45. Baka 55 ang magiging tutol sa impeachment ni Inday Sara, kung hindi mas marami pa, 45 ang pabor. Kapag ganyan ang nangyari,
na sa issue ng pantaunang budget, 60% anti-Marcos. Yun. Sa issue ng impeachment Inday Sara, 55% against Inday Sara. At sa issue ng charter change, ito ng charter change naman, hindi ko naman naririnig ang Deli Robredo at De Lima, yung mga Pinklawan, na sila in favor of charter change. So pwede nating sabihin na 60% din ang anti-charter change. So kung titignan mo yung mga issue na magdidetermine kung ang tao ay maghuhusga na sisantihin or pilitin na mag-resign ang Bongbong Marcos Jr. dito sa panahon sa taon ng 2025, karamihan dun sa equation na Marcos, Duterte, Dilawan, karamihan at least 60% ay papabor sa number 1, laban sa pantaon ng budget nito, number 2, sa charter change, at number 3, sa impeachment. Yun. Kaya ang tingin ko, malakas ang posibilidad na itong taon nito ang huling bagong taon ng Marcos Jr. sa Malacanang. Ano pa ang mga bagay na ating titignan? Well, bukod pa dun sa mga issue at yung paninindigan ng mga Pilipino dito sa issue ng Marcos forever or Marcos goodbye, nariyan din ng mga Amerikano. Hindi naman natin madideny na mga Amerikano talaga naghihimasok yan sa ating politika. Now, kung nandyan si Biden at siya yun na nagsabi na our commitment to the Philippines and to Marcos Jr. is ironclad, sigurado ako na maninindigan ng mga Amerikano na manatili ang Marcos Jr. sa pwesto. Pero goodbye Marcos Jr. dahil sa tingin ko, ang mga Amerikano, unang-una si President Trump, napakalapit na kaibigan ni Presidente Duterte. Yun. Hindi lang sila magkaibigan dahil sila ay nagkatugma ng ugali. Parehong paninindigan nila sa droga. Anong sabi ni Presidente Trump? Talagang bibigyan niya ng prioridad ang bersyon niya ng war against drug. Abay, itong si President Trump ang nanghiram ng konsepto ng war on drugs kay Presidente Duterte at hindi si Presidente Duterte ang kumopya. Yun. President Trump. At yung paninindigan ni Trump, nang uunahin muna niya yung Amerika at ayaw muna niyang makigulo. Now, itong gulo, yung posibilidad na ang Pilipinas ay gagamiting base militar ng mga Amerikano laban sa mga China, yan yung ayaw ni Trump. Yun. Kaya nga ang sabi ni Trump sa Europa na mayroong mutual defense treaty rin, na kapag inatake ang Europa, sasaklolo ang Amerika, magbayad kayo. Ano kayo, hilo? Yun. Tingin ko, ganyan din ang paningin ni Trump. Alam niya na kinakailangan matalong China pero hindi sa pamamaraan ng gera. Yun. Tatalunin niya ang China, at least tatangkain niya, pagdating sa kalakal, trade, at pamumuhunan sa buong daigdig. Pero yung sabihin mo na importante kay Trump ang Pilipinas dahil ito ay magagamit ng Amerika laban sa China, unang-una, ayaw ni Trump nung gera. So kung ang ating assessment ay 55-45 sa lahat ng issues, ay kakampi dun sa pagtanggal kay Presidente Marcos Jr. either through resignation or people power, dagdagan natin ngayon ng 10% yung suporta ng mga Amerikano sa dalawang bagay. Yun. Unang-una, na mawala sa pwesto ang Marcos Jr. at pangalawa, na bibigyan ng asylum ang Marcos Jr. So, ibig sabihin dito mga kareaksyon, magre-react lang tayo ng konti dito. Ibig sabihin dito, yung pagkawala po ni President Biden, mga kareaksyon, yung pagkawala ni President Biden, salamat na lang at matanda na si President Biden. Dahil kung bata-bata pa si President Biden, talagang malakas po ang suporta ni Bongbong Marcos din sa Amerika. Ngayon, ang pagpasok po ni Donald Trump, ngayon, pagbalik ni Donald Trump, alam naman natin ang galit ni Donald Trump pagdating po sa droga, di ba? So, ibig sabihin, hindi po magka-align si Bangag tsaka si Trump. Ang magka-align po, Duterte-Trump. Duterte-Trump, parang maganda yun, no? Kung magkakaroon ng presidente sa buong mundo,
Sa buong mundo, kung magkakaroon ng presidente, Duterte, Trump, mananalo po ang Pangulong Duterte doon. Maraming boboto sa Pangulong Duterte, lalo na sa iba-iba bansa. Naku, sikat na sikat po yan. 100% mananalo pong presidente si Pangulong Duterte sa buong mundo. Gaya ng ginawa ni Republican President Ronald Reagan, si Marcos Sr. So kung magre-resign o mapapaalis sa people power ang Marcos Jr., gaya ng kanyang ama, inaasahan natin na asylum niya ay doon pa rin sa Amerika. Yun. So yung 55-45 magiging 65-35. Ayun. At yan ay hindi galing sa aking crystal ball. Yan yung aking statistical probability na magkakaroon ng bagong presidente. Pag-usapan natin ngayon, sinong papalit? Well, alam nyo kasi, hindi mangyayari ang palitan kung walang militar. Kasi ayaw ko namang siraan ng people power, no? Pero, hello, tinawag ng people power yan dahil pinurotektahan ng taong bayan yung mga sundalo Yun. na umayaw na kay Marcos Sr. Dahilan na hindi sila napatay lahat, no? Pero, militar ang gumalaw. So talagang militar ang siyang magdidesisyon kung gagampanan nila yung kanilang katungkulan bilang protektor ng taong bayan. At kung gagalaw ang militar, ang dahilan ay unang-una nakita nila itong budget nito ay hindi sang-ayon sa interes ng taong bayan, lalong-lalo na sa interes ng mga militar. Bakit? Kasi hindi magkakaroon ng katuparan yung mataas na retirement na binigay ni Duterte sa kanila at hindi magkakaroon ng katuparan yung modernization ng AFP. At pangatlo, ito pinaka-importanting dahilan, yung kalaban ng sukbong sandatahan nang mula pa nung matapos ang pangalawang pandaigdigang digmaan, ang mga komunista Yun. kasama ngayon ni Tambaluslos sa Kongreso at ni Marcos Jr. So yan tingin ko, magdadagdag na naman ng puntos. Sabihin natin na ang Amerika 10%, ang militar at ang desisyon nila na makaka-impluwensya talaga na gumalaw at miski hindi silang lahat, kundi konti sa kanila, will be another 10%. So ano ngayon ang odds? Nako, napakataas ng odds ko na ngayon. Ang odds ko ngayon is 55 plus 10, American support, 65 plus 10, military support, 75. Yun. Ganyan katindi ang aking ang aking probability na magkakaroon ng bagong presidente. Pero balik tayo dun sa tanong, sino ang magiging presidente? Alam mo, narinig ko na ang Presidente Duterte, kapag nagkaroon ng ganyan, desisyon ng militar, wala kami. We cannot have any role in it. Ang sabi niya, dahil siya isang abogado. So, anyway, militar lang ang kayang magpatanggal sa isang nakupong presidente, hayaan mo silang magdesisyon na kung sinong papalit. At sabi niya, ayaw kong si Inday. Una-una, inaasahan ng marami na kahit papano, si Presidente Duterte, isa sa mananawagan na protektahan ng taong bayan. So ayan na nga, ano yung naririnig natin sa mga loyalista? Kasi nga, gusto nilang umupo si Sara. So, alam mo, ibang klase talaga yung taong luma na dating Presidente Duterte. Dahil sila makikinabang, kung matatanggal ang presidente, ayaw niya na si Inday Sara ang mag-succeed kay presidente. Hayaan mong militar. Pero sa tingin ko, unang-una, yung desisyon ay gagawin din ng militar. At ang tingin ko naman, ang militar, susunod naman sa line of succession na si Inday Sara. Ang tanong, tatanggapin ba ni Inday Sara ang hamon? Yun ang malaking katanungan, mga ka-reaction. Dito po magkokomento na ako dito. Yun ang malaking katanungan. Kasi hindi po pabor ang ating Pangulong Duterte na magkaroon ng tinatawag na kudeta. Hindi rin siya pabor actually hindi siya pabor na mapatalsik si Bobong Marcos. Gusto niya matapos ang termino niya. Kaya lang, ayusin naman niya ang trabaho niya. Ngayon, kung ang manggagaling na po ang desisyon dito sa mga militar na ayaw na nila siya, kasi sila yung protector ng konstitusyon, sila yung protector ng mga supreme, tinatawag nilang supreme power, tayo ngayon, tayong mga mamamayang Pilipino, kung ganun ang desisyon ng mga militar, ngayon 2025 na
uhugutin at tatanggalin si Bobong Marcos diyan sa Malacanang, mga ka-reaction. At wag na po tayong umasa kay Marbil tsaka kay Browner. Ha? Browner, whoop! Sit, Browner, sit. Jump, Browner, jump, jump, jump. Jump, okay. Kaya dito mga ka-reaction, makikita po natin dito. Sa tingin ko lang, magkakaroon po tayo ng bagong presidente ngayon 2025. Yan po ay hindi na po nila maiiwasan yan. Dahil hindi na po papayag ang taong bayan na matapos ang 2025 na napapasok ang 2026 na ganito pa rin ang sitwasyon natin. Binabalahura, binababoy, at ang tingin sa atin ng mga leader na ito ay tayo po ay mga manok, mga yung inaagis-agisan lang ng mga akap-akap na yan. Hindi po natin papayagan yan, naaabot pa ng 2026. Anyway mga ka-reaction, maraming salamat muli sa pagsama ninyo sa akin noong 2025 at 2024. Nawa po ang ating 2025 ay brand new po ang inyong